Sa kasaysayan ng politika sa Pilipinas, laging may namumutawing tanong tuwing may kontrobersya. At ang tanong ay, sino ang susunod? Ngunit sa pagkakataong ito, ang tanong ay mas mabigat, mas matindi, sapagkat ito hindi lamang tungkol sa pagpapalit ng posisyon, kundi sa implikasyong kakabit nito. Kung sakaling ma-impeach si Vice President Sara Duterte at mawala sa pwesto, ayon sa konstitusyon, ang Pangulo ang pipili ng kapalit. Ito ang binabanggit ng Artikulo 7, Section 9 ng 1987 Constitution ng Pilipinas. Kung mababakante ang posisyon ng pangalawang Pangulo, ang Pangulo ay magtatalaga ng bagong pangalawang Pangulo mula sa miyembro ng Kongreso. Ang itatalagang opisyal ay kailangang makakuha ng kumpirmasyon mula sa mayorya ng parehong kapulungan ng Kongreso na bumuboto ng magkahiwalay. Sa mga tuwid, kung si pangalawang Pangulong Sara Duterte ay ma-impeach at matanggal sa pwesto, ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang magtatalaga ng kapalit mula sa kasalukuyang mga miyembro ng Kongreso. Ang napiling kandidato ay kinakailangang makakuha ng pagsang-ayon mula sa mayorya ng Senado at ng kapulungan ng mga kinatawan upang opisyal na maitalaga bilang bagong pangalawang Pangulo ng Pilipinas. Ngunit narinig mo na ba ang usap-usapan? Sino kaya ang posibleng maging pangalawang Pangulo? Ang sagot ay tila nakatago sa iisang pangalan, Ferdinand Martin Romualdez. Halika, atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Ang kasalukuyang House Speaker ay hindi lang basta leader ng Kamara. Siya rin ay pinsan ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr., isang detalyeng maaaring tignan bilang estratehikong posisyon, pero pwede rin namang makita bilang political convenience. Sa mga nagdaang buwan, napatunayan ni Romualdez ang kanyang husay bilang leader ng Kamara. Pero hindi ito ang pinakakapanapanabik na bahagi. Ang tunay na tanong, paano magbabago ang takbo ng politika kung siya ang maupo bilang pangalawang Pangulo? At bakit siya ang pinakamalapit na opsyon? Narito ang mga dahilan. Una, malapit na ugnayan sa Pangulo. Hindi may kakaila ang pagkakaibigan at pagkakamag-anak ni Romualdez at Marcos Jr. Kung may sinuman na mapagkakatiwalaan ng Pangulo, si Romualdez na iyon. Pangalawa, pinalakas ang Kamara. Bilang House Speaker, napatunayan ni Romualdez na kaya niyang magpanatili ng balanse ng kapulungan, ngunit mas kapansin-pansin ang kanyang kakayahang suportahan ang administrasyon ng walang pasubali. Pangatlo, suporta ng Kongreso. Dahil siya ang leader ng Kamara, maaring asahan na makakakuha siya ng malawakang suporta mula sa mga mambabatas na siyang susi sa kumpirmasyon bilang bagong pangalawang Pangulo. Pero teka lang, sa sobrang ganda ng argumento, bakit may nararamdaman tayong kakaiba? Ito ba ang sagot? O ito ba ang bagong hamon? Kung mauupo si Romualdez bilang pangalawang Pangulo, tila magiging mas matibay ang koneksyon ng pamilyang Marcos sa kapangyarihan. Ngunit hindi ba't ito rin ang laging ikinababahal ng publiko? Muling manunumbalik ang issue ng political dynasty. Ang pagtatalaga kay Romualdez ay maaring magbigay ng solidong pundasyon sa administrasyon, pero maaring tingnan ito ng iba bilang konsolidasyon ng kapangyarihan. Sa makatuwid, ano ang mas matimbang, katapatan sa kapwa o karapatan sa bayan? Paano kung ito ay bahagi ng mas malaking plano? Hindi natin maitatanggi na si Romualdez ay isang malakas na kandidato para sa posisyon, ngunit ang kanyang ugnayan sa Pangulo ay maaaring magsindi ng bagong apoy sa diskusyon ng accountability. Kung si Romualdez ang maupo, ano ang implikasyon nito sa demokrasya ng Pilipinas? Ang tanong na ito ay hindi lamang tungkol sa politika ngayon. Ito rin ay tanong ng kasaysayan. Kung mauulit ang pagkakamali ng nakaraan, sino ang mag-aayos ng ating kinabukasan? Kaya't saan tayo dadalhin ito? Pero bago ang lahat ng yan, may pasabog ako sa inyo dahil ang Great Controversy na isa sa pinaka-best-selling na libro ngayon patungkol sa propesiya sa Biblia ay halos 40% off. Mabibili mo ito sa halagang 497 pesos na lang. Kung interesado ka kaibigan,
i-click mo sa description sa baba at mabubuksan ang iyong mga mata sa mas malinaw na pangitain sa iyong hinaharap. Tayo'y magpatuloy. Sa pagtatapos ng usapin, isa lang ang malinaw. Ang impeachment ni VP Sara Duterte ay hindi lang tungkol sa kanya. Ito'y tanong ng liderato, tanong ng moralidad, at tanong ng kinabukasan ng ating bayan. Pero ang tunay na tanong ay hindi sino ang susunod, kundi ano ang gagawin natin. Ikaw, ano ang paninindigan mo, kaibigan? Purihin ang ating Panginoong Diyos. Mateo 20 verse 26 to 27. Ngunit hindi ganoon sa inyo, sa halip ang sinumang nagnanais maging dakila sa inyo ay kailangang maging tagapaglingkod ninyo, at ang sinumang nagnanais maging una ay kailangang maging alipin ninyo. Sa gitna ng usapin ng kapangyarihan at posisyon, ang salita ng ating Panginoong Diyos ay malinaw. Ang tunay na lider ay tagapaglingkod, hindi tagapaglingkod ng pansariling interes. Sa panahon kung kailan ang politika ay tila nagiging daan para sa konsolidasyon ng kapangyarihan, pinapaalala ng ating Panginoon Hesus na ang tunay na pamumuno ay nakatuon sa kapakanan ng iba, hindi sa sariling ambisyon. Sa kaso ng impeachment laban kay VP Sara Duterte at ang posibleng pagtatalaga kay Ferdinand Martin Romualdez, mahalagang tanong ito: ang mga lider ba natin ay nagsisilbi sa bayan o sa kanilang sariling interes? Hindi masama ang magkaroon ng kapangyarihan kung ito'y ginagamit para sa ikabubuti ng lahat. Ngunit kung ang layunin ay upang palawakin ang kontrol at impluwensya, ito ba'y naaayon sa layunin ng ating Panginoong Diyos? Ang pagiging una sa pamahalaan ay dapat mangahulugan ng mas malalim na pagsasakripisyo para sa taong bayan. Ngunit madalas, ang sinumang may hawak ng kapangyarihan ay nahuhulog sa tukso ng kayamanan, impluwensya at kasikatan. Ito ang paalala ng ating Panginoong Diyos sa atin. Ang dakila ay naglilingkod, ang tunay na lider ay nagpapakumbaba. Sa ating bayan, hindi natin kontrolado ang desisyon ng ating mga lider. Ngunit kontrolado natin ang ating mga panalangin at paninindigan. Manalangin tayo, mga kaibigan, na ang bawat lider ay maalala ang kanilang tungkulin. At magkaroon din sila ng pananampalataya sa inyo. At maglingkod ng may katapatan at kababaang loob para sa bayan at para sa ating Panginoong Diyos. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, o aming Panginoon, bigyan niyo po kami ng puso ng paglilingkod at ganun din sa aming mga lider. Huwag mo silang hayaang mahulog sa tukso ng kapangyarihan. Turuan mo silang magkaroon ng pagpapakumbaba at unahin ang kapakanan ng bayan. Gamitin niyo po kami, o aming Panginoong Diyos, upang maging tinig ng katotohanan at tagapagdala ng pagbabago sa aming kapwa at sa aming lipunan. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, o aming Panginoong Diyos, at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin, at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito ay aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus, na siya ring aming tagapagligtas. Amen.